Akala mo ba ligtas at walang masama sa pagiging mabait? Oras na para magising ka sa katotohanan, ito'y isang kahinaan. Ang pagiging sobrang bait ay hindi nakakapagbigay ng respeto. Naglalagay lang ito sa iyo sa listahan ng mga madaling gamitin. Ipinapakita nitong ikaw ay madaling hulaan at sunod-sunuran. Yung tipo ng taong laging oo ng oo habang lihim na kumakain ng sama ng loob. Gustong-gusto ng mga user, manipulator, at mga emosyonal na oportunista ang ganitong tao. Para sa kanila, ang kabaitan mo ay pahintulot at ang pagiging palagayon mo ay paanyaya. Karamihan sa mga lalaking nagyayabang na sila ay mabait ay hindi marangal, kundi takot. Takot silang tumanggi, takot silang makasakit ng damdamin, at takot silang tumindig mag-isa para sa sariling prinsipyo. Ang takot na yan, para siyang dugo sa tubig. Kaya ngayong araw, tatalakayin natin ang 6 na palatandaan na ang pagiging mabait mo ay naging dahilan para hindi ka respetuhin. Panahon na para patayin ang ugaling, yan bago nito tuluyang sirain ang respeto mo sa sarili. Kung sawa ka ng maging basahan ng lahat, i-like mo ang video na ito, mag-subscribe para sa walang paligoy-ligoy na stoic na karunungan, at mag-iwan ng komento na nagsasabing, mas pinipili ko ang respeto kaysa sa pagpabor. Tara, simulan na natin. Palatandaan 1. Hindi ka makapagsabi ng hindi nang walang guilt. Madaling makita kung sino ang lalaking hindi marunong tumanggi. Makikita mo ito sa pagod sa kanyang mga mata. Hindi siya nagrereklamo ng malakas o nagwawala. Tahimik lang siyang pagod, lugmok sa mga obligasyong hindi naman talaga kanya. Hindi ito dahil sobrang mapagbigay o walang pag-iimbot siya, kundi dahil takot siyang mapintasan bilang pabigat. Tinuruan siyang maniwala na ang pagtanggi ay kapareho ng pagtataksil. May kakilala akong ganun, si Harold. Ilang taon kaming magkasama sa trabaho. Mabait siyang tao, masyadong maaasahan. Siya ang sumasalo kapag nagpapabaya ang iba, pumapalit sa shift kahit walang reklamo, uma-attend ng mga meeting na hindi naman siya kailangan, at kusang loob na sumasali sa mga proyektong wala namang patutunguhan. Kita mo ang ginhawa sa mukha ng iba tuwing oo ang sagot niya, dahil palaging ganoon. Ngingiti siya at sasabihing, walang problema. Pero palaging may sandaling katahimikan bago siya magsalita. Isang kisap ng pagsuko. Isang beses, habang nagiinuman kami pagkatapos ng trabaho, inamin niyang hindi na niya maalala kung kailan siya huling nagkaroon ng weekend para sa sarili niya. Galit na ang asawa niya sa pagiging wala niya sa bahay, at tumigil na sa pagtatanong ang mga anak niya kung darating ba siya sa mga laro nila. Galit na galit siya sa sarili niya dahil doon, pero hindi pa rin siya makapagsabi ng hindi. Bakit? Kasi sa kung anong dahilan, naniwala siyang mas mahalaga ang pagsang-ayon ng iba kaysa sa sarili niyang kapayapaan. Akala niya, ang pagiging palagayon ang daan patungo sa respeto, at ang pagiging maaasahan ay ang pagiging laging available. At linawin natin ito. Sinamantala siya ng mga tao. Natutunan nilang si Harold ay oo na bago pa matapos ang tanong. Iniabot nila ang mga responsibilidad nila sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Napakabait niyang tao, sabi nila. Pero hindi masaya si Harold at lalong hindi siya nire-respeto. Gusto lang nila siya dahil madali siyang hulaan, pero nang dumating ang panahon ng promosyon, ni hindi siya isinama sa usapan. Hindi siya nakita ng management bilang isang leader, kundi bilang tagagawa ng mga trabahong ayaw gawin ng iba. Iyan ang panganib ng pagiging sobrang bait. Hindi ka agad masasaktan, pero unti-unti mong mawawala ang sarili mo sa pagsisilbi sa mga taong wala namang pakialam kung ano ang kapalit para sa'yo.
Mabubuhay ka sa buhay ng ibang tao, puno ng obligasyong hindi mo pinili at sama ng loob na hindi mo matakasan. Walang paligoy-ligoy ang Stoic philosophy tungkol dito. Isinulat ni Marcus Aurelius, kung hindi ito tama, huwag mo itong gawin. Kung hindi ito totoo, huwag mo itong sabihin. Hindi lang ito panawagan na huwag magsinungaling sa iba. Ito'y panawagan na tigilan mo na rin ang pagsisinungaling sa sarili mo. Tigilan mo ang pagpapanggap na kabutihan, ang pagsang-ayon kahit gusto mo nang tumanggi. Tigilan mo ang pagtawag sa takot mong makipagharap na kabaitan. Masakit mang tanggapin, walang rumespeto sa lalaking hindi rumerespeto sa sariling hangganan. Kapag oo ka ng oo sa lahat ng bagay, hindi ka mabuting tao, mahina ka, at alam yan ng mga tao. Maaring pasalamatan ka nila, maaring purihin ka pa, pero babalik at babalik sila dahil alam nilang palagi kang bibigay. Huwag mong lokohin ang sarili mong ito ay pagpapakumbaba. Ang tunay na kababaang loob ay ang pagkilala sa sarili mong limitasyon at ang paggalang sa mga ito. Ito ay ang pagsasabi ng hindi kapag mahalaga, ang pagprotekta sa oras mo, enerhiya mo, at sa mga pangakong ginawa mo sa mga taong tunay na umaasa sa iyo. Ang pamilya mo, ang mga tunay mong kaibigan, at ang sarili mo. Sa huli bumigay si Harold. Nagkaroon siya ng mild heart attack sa huling bahagi ng kanyang 50 taon. Sinabihan siya ng doktor na bawasan ang stress at maghinay-hinay. Sa unang pagkakataon sa ilang dekada, napilitan si Harold na magsabi ng hindi. At anong nangyari? Patuloy pa rin ang mundo. Nakahanap ang kumpanya ng ibang mag-o-overtime. Tumigil na ang mga dating umaasa sa kanya sa pagtawag. Doon lang niya napagtanto, hindi siya pinahalagahan, ginamit lang siya. Pero huli na, sobrang pagod na siya para magalit. Ang naramdaman niya lang ay lungkot. Lungkot na ibinigay niya ang napakaraming taon ng buhay niya sa mga taong hindi naman karapat-dapat. Huwag kang maging si Harold. Huwag mong hintayin na ang katawan o kaluluwa mo ang bumigay bago ka matutong magtakda ng hangganan. Kung gusto mo ng tunay na kalayaan, kailangan mo itong paghirapan. At ang unang hakbang ay ang matutong magsabi ng hindi, nang walang guilt, walang paghingi ng tawad, at walang paliwanag sa mga taong minsan ay hindi nagpapaliwanag sa iyo. Ang unang hakbang tungo sa respeto mula sa iba at sa sarili mo ay ang pagguhit ng linyang hindi mo hahayaang tawirin, gaano man ito kaayos hilingin. Kapag natutunan mo na yan, handa ka na para sa ikalawang palatandaan na masyado kang mabait, isang mastusong anyo. Hindi na ito tungkol sa ginagawa. Palatandaan 2, humihingi ka ng paumanhin sa pag-iral mo. Masakit itong katotohanan na bihirang aminin ng mga lalaki, pero ito na. Naamoy ng mga tao ang pagyuko kahit wala ka pang sinasabi. Hindi mo kailangang ipahayag ito. Nakikita nila ito sa pag-iwas mo ng tingin, sa pagyuko ng balikat mo para lumiit ka, at sa paulit-ulit mong pag-ehem bago magsalita, na para bang humihingi ka ng paumanhin sa simpleng pag-ookupa mo ng espasyo. Nakikita rin ito sa mga salitang paunang palusot at sa likas mong sorry bago mo pa man ipahayag ang iniisip mo. Itinuro sa atin mula pagkabata na ang paghingi ng paumanhin ay magalang, na ito'y tanda ng kababaang loob, respeto at konsiderasyon, at may lugar para doon. Pero may madilim na bahagi ang ugaling ito na bitbit ng napakaraming lalaki habang buhay nang hindi nila sinusuri. Nagsisimula ito sa mga maliliit na bagay, paghingi ng sorry kapag nabangga mo ang isang tao o nakasingit ka sa usapan. Pero unti-unting lumalala. Hanggang sa hindi mo na namamalayan,
Humihingi ka na ng paumanhin sa pagkakaroon ng opinyon, sa paghingi ng tulong, sa paghahangad ng mas mabuti, at sa simpleng pag-iral mo sa espasyo ng iba. Mabilis matututo ang mga tao kung paano tratuhin ang ganitong lalaki. Hindi nila ginagantimpalaan ang kababaang loob niya. Sinasamantala nila ito. Kapag ipinakita mong istorbo ang pangangailangan mo, paniniwalaan ka nila. Aakuin nilang totoo iyon. Uunahin nila ang sarili nila dahil ipinaalam mo na hindi mo ipaglalaban ang iyo. Hindi ito bihirang kondisyon sa pag-iisip. Nakakagulat kung gaano ito kalaganap, lalo na sa mga lalaking mas nakatatanda. Yung buong buhay ay naglaan para sa iba. Nabaon na nila sa sistema ang paniniwalang tungkulin nilang sumuporta, magparaya, at akuin ang lahat ng hindi komportable para mapanatiling komportable ang iba. Sanay na silang isantabi ang sariling pangangailangan, iwasan ang sariling gusto, at kumbinsihin ang sarili na marangal ang palaging huli. Pero linawin natin ito. Magkaiba ang pagiging walang pag-iimbot sa pagbubura ng sarili. Ang pagiging walang pag-iimbot ay kusang pagbibigay mula sa lakas. Ang pagbubura ng sarili ay ang paniniwalang wala kang karapatang umiral sa umpisa pa lang. Walang lugar sa Stoic philosophy para sa pangalawang landas na yan. Ang tunay na Stoic na lalaki ay hindi naghahangad mangibabaw sa isang silid pero tumatangging mawala sa loob nito. Naiintindihan niyang mahalaga ang kanyang tinig dahil ito'y totoo, pinag-isipan, at may bigat. Alam niyang makapangyarihan ang pananahimik kung ito ay pinili, hindi kung ito ang default. Diretsahang sinabi ni Seneca, kapangyarihan ng isipan ang pagiging hindi matatalo. Isipin mo yan, ang isipan na hindi matatalo ay hindi umaatras kapag lumalakas ang boses ng iba. Hindi ito nanginginig sa posibilidad na may ma-offend sa katotohanan. Hindi ito humihingi ng paumanhin sa pagkakaroon ng hangganan, sa pagkakaroon ng pangangailangan, o sa pagsasalita ng may bigat. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong maging palaban o maingay. Ang ibig sabihin nito ay hindi mo kailangang unahan ng sorry ang bawat opinyon mo. Hindi mo kailangang palambutin ang bawat katotohanan hanggang sa mawala na ang saysay nito. Hindi mo kailangang mabuhay sa takot na baka istorbo lang ang presensya mo. Kapag ginagawa mo iyon, hindi ka nagpapakumbaba. Binibigyan mo lang ng pahintulot ang iba na balewalain ka. Ang mas malala pa, akala mo mabait ka. Akala mo iniiwasan mo lang ang gulo. Akala mo mas madaling pakisamahan ka. Pero ang totoo, tinuturuan mong lahat ng nasa paligid mo na ikaw ang huling dapat unahin, na ang boses mo ay pwedeng balewalain, na ikaw ay palaging magsasabi ng oo kahit gusto mo nang sumigaw ng hindi. At maging tapat tayo. Habang tumatanda ka, lalong bumibigat ang pasang iyan. Makikita mo kung ilang taon ang ginugol mong patagong lumalakad sa sarili mong buhay, kung ilang pagkakataon ang tiniko mo ang bibig mo nang dapat kang magsalita, kung ilang beses mong kinagat ang dila mo hanggang sa dumugo kaysa sa panganib na makasakit ng damdamin ng iba. Ang Stoic philosophy ay may mas mataas na hinihingi mula sa iyo. Hinihiling nitong tingnan mo ang sarili mo ng malinaw, hindi bilang ekstra sa buhay ng iba, kundi bilang lalaking may sariling kwento. Hinihiling nitong tigilan mong humingi ng paumanhin sa pag-iral mo sa mundong ito, sa pagkakaroon ng mga naiisip na may halaga, at sa pagkakaroon ng mga pangangailangang nararapat tugunan. Hindi ito kayabangan. Ito'y katapatan, ito'y lakas. Ito ang tahimik pero matibay na paniniwala na may karapatan kang nandito, gaya ng kahit sino pa. Kaya kung nahuhuli mong sarili mong humihingi ng sorry bago ka pa man magsalita,
Kung nararamdaman mong para kang may kasalanan sa mismong pag-iral mo, tumigil ka, huminga ka. Tandaan mo, ang pananahimik mo ay hindi nagpapabuti sa mundo. Pinapaliit ka lang nito. Kapag malinaw na sa iyo yan, handa ka nang harapin ang susunod na palatandaan na masyado kang mabait. Yung nakatago sa likod ang ngiting kunway kapayapaan. Pero ang totoo'y takot lang na makipagharap. At iyan ang tatalakayin natin sa susunod. Palatandaan 3. Iniiwasan mo ang alitan anuman ang kapalit. Makikita mo agad kung ang isang lalaki ay takot sa alitan. Nakasulat ito sa maingat niyang pananalita. Palaging may nakahandang labasan. Nasa paraan ng ngiti niya kapag may lumalampas sa linya na parabang hindi niya napansin. Nasa mabilis niyang pagsang-ayon kahit malinaw sa mga mata niya na hindi siya kumbinsido. Hindi ito diplomasya. Hindi ito pagkamahinahon sa gitna ng tensyon. Ito ay pagsuko na pinaganda lang ng kagandahang asal at mas laganap ito kaysa sa gustong aminin ng karamihan. Niloloko ng mga lalaki ang sarili nila. Iniisip nilang pinapanatili nila ang kapayapaan, pero ang totoo, iniiwasan lang nila ang hindi komportableng sitwasyon. Kumbinsido silang pagiging mature ang pagpapaubaya. Pero may kabayaran ang paulit-ulit na ganitong kompromiso at mas mabigat ito kaysa sa akala mo. Sa bawat pagkakataong nilulunok mo ang kawalang galang para lang hindi lumala ang sitwasyon, tahimik mong ipinapangako sa kausap mo na pwede nilang ulitin iyon at uulitin nga nila. Matindi ang abilidad ng utak ng tao sa pagbasa ng kilos at ugali. Napapansin ng mga tao ang lalaking hindi kayang ipaglaban ang sarili niyang mga hangganan. Nararamdaman nila ang panginginig sa boses mo kapag ayaw mong kumontra. Nakikita nila kung paano mo ibinababa ang tingin kapag tinutulak ka nila. At kapag nakita na nila ito, alam na nila na pwede ka nang itulak-tulak pa. Itinuro mo sa kanila na ang kaginhawaan mo ay pwedeng isantabi, basta't hindi magulo ang lahat. Para sa maraming lalaki, lalo na yung mga buong buhay ay naging sandigan ng iba, nagiging natural na ang pag-iwas sa gulo. Sanay ka na kasing buhati ng bigat ng inaasahan ng iba, kaya pinapaliit mo ang sarili mong pangangailangan. Sinasabi mong, hindi na lang worth it ang makipagtalo, na hayaan mo na lang at hindi mo estilo ang gumawa ng eksena. Pero ang totoo, ang pag-iwas sa alitan ay hindi kabayanihan. Ito ay pakikiisa sa sarili mong kahihiyan. Ginagawa nitong parang tanggap mo ang bawat insulto dahil nanahimik ka. Itinuturo nito sa mga tao na pwede silang makalusot sa maliliit na kawalang galang na kalaunan ay nagiging garapalang pagbabalewala. Hindi lang ito tungkol sa malalaking pang-iinsulto. Kabilang dito ang mga biro na kunwari ay nakakatuwa, pero ikaw ang puntirya. Yung mga putol na salita mo na hindi mo pinansin. Yung mga desisyong ginawa nang hindi ka isinama dahil alam nilang hindi ka rin naman kokontra. Hindi ito hiwa-hiwalay na pangyayari. Ito ay patunay na natutunan ng mga tao na ligtas kang bastusin. Dito malinaw na humahati ang Stoic philosophy. Hindi ka hinihikayat nitong hanapin ang gulo. Hindi nito itinataguyod ang galit o paghihiganti. Pero hinihingi nitong makita mo ang katotohanan kahit masakit. Ang isang stoic na lalaki ay hindi umiiwas sa realidad dahil lang hindi ito komportable. Hinaharap niya ito ng buong tapang at siya ang pumipili kung kailan dapat kumilos. Nauunawaan ng mga stoic na ang tunay na kapayapaan ay hindi kawalan ng alitan. Ito ay bunga ng mga hangganang may respeto. At ang mga hangganan, hindi yan basta sinasabi lang, ipinapatupad yan. Ipinapatupad sa salita, sa tono, sa kilos, at kahit sa katahimikan, kapag ito ay ginamit ng may paninindigan. Malaking lakas ang kailangan para maging lalaking handang tiisin ang pansamantalang
hindi pagkakaunawaan, para lang hindi ito lumala sa huli. Hindi ito tungkol sa pagiging palaban o agresibo. Ito ay pagtangging ipagkanulo ang sarili mo kapalit ng peking pagkakasundo. Ito ay pagkilala na ang patuloy mong pagngat-ngat sa dila ay nagiging pananakit sa sarili mong dignidad kapag ito'y naging ugali. Ito ang madalas hindi makita ng maraming lalaki habang tumatanda. Sa bandang huli, natatanaw nila ang mga sandaling nanahimik sila, ang mga pagkakataong pinabayaan nilang lampasan sila ng iba. Nakikita nila ang mga relasyong itinayo sa hinanakit, hindi sa respeto, at pinagsisisihan nilang hindi sila nagsalita noong mas may halaga pa ito. Tinatawag ka ng stoicism para tapusin ang siklong iyon. Ngayon na, hinihimok kang kilalanin na ang pag-iwas sa alitan ay hindi kapareho ng pagkamit ng kapayapaan. At ang lalaking hindi kailanman tumututol sa kawalang galang ay ang mismong lalaking sisiguraduhing paulit-ulit niya itong mararanasan. Dahil kapag naunawaan mo na ito, handa ka nang harapin ang susunod na palatandaan na masyado kang mabait, ang nakatago sa gutom mong mapaluguran ng lahat, at kung paanong ang pagkauhaw sa pagtanggap ay siyang unti-unting sumisira sa respeto para sa iyo. At yan ang tatalakayin natin sa susunod. Palatandaan 4, kailangan mong magustuhan ka ng lahat. Makikita mo ito sa paraan ng pagpasok ng ilang lalaki sa isang silid. Agad nilang sinusuyod ng tingin ang mga mukha, naghahanap ng kumpirmasyon bago pa man sila magsalita. Nakikinig sila ng mabuti, pero hindi para tunay na umunawa, kundi para makiayon, para makalkula kung paano nila sasabihin ang sa tingin nila ay gustong marinig ng iba. Tumatawa sila sa mga birong hindi naman talaga nakakatawa. Sumasang-ayon sila sa mga ideyang hindi komportable sa kanila. Isa lang silang salamin, hindi isang tao. May nakilala akong lalaki noon, ang pangalan niya'y Ted. Siya ang perpektong halimbawa. Isa siya sa mga lalaking palaging sinasabing ang dali niyang pakisamahan. Kaya niyang makipagkwentuhan sa mga mahilig sa sports, uminom ng alak at makipagtalastasan tungkol sa politika sa mga profesional, magmura kasama ang mga trabahador, at maging mahinahon at magalang kapag kasama ang mga taga-simbahan. Lagi siyang gusto ng lahat. Lagi siyang iniimbitahan. Pero kapag tinanong mo ang sinuman kung ano ba talaga ang paninindigan ni Ted, mapapaisip sila. Hindi nila alam. Ang problema ni Ted ay hindi kawalan ng opinyon. Itinago lang niya ang mga ito. Takot siyang hindi magustuhan, kaya paulit-ulit siyang nag-aayos ng sarili para huwag lang magkaroon ng sagupaan. Sa loob ng maraming taon, pinaniwala niya ang sarili na ito ay kakayahang makihalubilo, emosyonal na katalinuhan, husay sa pakikisama. Pero mayroong kakulangan sa lahat ng iyon. Walang tunay na katapatan mula sa mga tao dahil ang katapatan ay nangangailangan ng malinaw na paninindigan. Walang humihingi ng payo niya sa mahahalagang bagay dahil walang sapat na respeto. Oo, gusto siya ng mga tao, pero sa paraang gusto mo ang isang mascot o ang receptionist sa hotel. Magaan, magiliw, at madaling kalimutan. At ang pinakamasakit, alam ito ni Ted. Nakikita niya ito sa mga mata ng mga tao kapag nagsasalita siya. Kung paanong tila nawawala ang interes nila. Nakikita niya ito sa paraan ng pagtawid sa kanya sa mga kwentuhan, sa mga pagkakataong nilalapitan lang siya para sa pabor, para sa libreng sakay, para sa sang-ayon, pero hindi kailanman para sa katotohanan. Isang gabi, habang umiinom kami ng beer, sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay parang hindi na siya nakikita sa sarili niyang buhay. Hindi na raw niya kilala kung sino siya. Ang dekada-dekadang pagyuko para makasama ay tuluyang binura ang anyo niya. Ang kinatatakutan niya, kung mamatay siya bukas, ang sasabihin lang ng mga tao ay mabait siyang tao.
at pagkatapos ay kakalimutan siya agad. Iyan ang sumpa ng pamumuhay para sa pagsang-ayon ng iba. Nagiging hindi ka banta, nagiging maputla ka, nagiging hindi ka na mahalaga, at ang mga bagay na madaling kalimutan, hindi nirespeto kailanman. Walang awa ang Stoicism dito. Hinihingi nito na piliin mo ang katotohanan kaysa kaginhawaan. Sabi ni Marcus Aurelius, ang opinyon ng 10,000 tao ay walang halaga kung wala naman silang alam sa paksa. Sa madaling salita, bakit mo babaluktutin ang sarili mo para sa pagsang-ayon ng mga taong ni hindi ka talaga nakikita, ni hindi ka nauunawaan? Ang isang stoic na lalaki ay hindi bastos para lang sa pagiging matapang. Hindi siya naghahanap ng kaaway, pero hindi niya ipagpapalit ang kanyang pagiging totoo kapalit ng pagtanggap ng iba. Alam niyang masyadong mataas ang kabayaran niyon. Kapag nabubuhay ka para magustuhan ng lahat, isinusuko mo ang integridad mo, ang prinsipyo mo, at ang respeto mo sa sarili. Nawawala ang tanging bagay na dahilan kung bakit ka dapat igalang, ang paninindigan mo. Mula pagkabata, tinuruan tayong maging likable. Huwag ka nang manggulo, huwag kang kumontra, huwag kang maging sagabal. Oo, may dunong sa pagpili ng tamang laban, pero may pagkabulok sa pag-iwas sa lahat ng ito. Dahil hindi ka pwedeng manindigan kung takot kang mapansin. At ito ang madalas kinakalaban ng mga lalaking may edad na. Pagkatapos ng maraming taon ng pagiging maaasahan, pagiging team player, pagiging lalaking hindi kailanman nagsasabi ng mahirap na katotohanan, bigla kang mapapalingon sa paligid at mapapansin mong wala ng bigat ang boses mo. Makikita mo ang mga batang lalaki na hindi ka napapansin. Ang mga kaibigang tumatawag lang kapag may kailangan. Ang mga kasamahang hindi ka isinasaalang-alang para sa pamumuno dahil hindi mo kailanman ipinakitang karapat-dapat ka. Hindi bihira ang kwento ni Ted. Epidemya ito at pwedeng mapigilan. Pero tanging kung tatanggapin mong ang gustuhin ng lahat ay murang bagay at ang igalang ay mahal. Ang lalaking naghahangad ng universal na pagsang-ayon ay makukuha ito. Pero ang kapalit, ang pagiging walang saysay. Ang lalaking handang hindi magustuhan basta't nanindigan sa tama. Iyon ang hindi makakalimutan. Yan ang pangako ng Stoicism. Hindi na magugustuhan ka ng lahat, kundi magugustuhan mo ang sarili mo. Makikilala mo kung sino ka. Magsasalita ka ng totoo kahit makasakit. Magsisimula ka ng mga relasyon na nakatayo sa respeto, hindi sa pakinabang. Kapag naunawaan mo ito, handa ka nang harapin ang susunod na palatandaan ng mapanganib na kabaitan. Ang pamimilit mong magpaliwanag sa mga taong hindi karapat-dapat pagbigyan ng sagot. At yan ang tatalakayin natin sa susunod. Palatandaan 5. Palagi kang nagpapaliwanag ng sobrang haba. Isang kakaibang ugali ng tao. Ang lalaking pinakahindi tiyak sa gusto niya, siya rin kadalasang pinakamaingay sa pagpapaliwanag kung bakit niya ito gusto. May kung anong takot sa loob natin, lalo na sa mga pinalaking maging magalang na hindi basta-basta makapagsabing hindi. Kaya't binabalot natin ito sa mga disclaimer, palusot at mahabang paliwanag. Iniisip natin na kung maipapaliwanag lang natin ang sapat, tatanggapin ng iba ang ating hangganan. Uunawa sila. Patatawarin nila tayo sa paglalakas loob na magkaroon ng limitasyon. Pero ang buong pamamaraan na iyan ay isang uri ng pagtataksil sa sarili. Sa sandaling gawin mong performance ang iyong paliwanag, parang isang ahente ng bentahan na desperadong maklose ang deal, ibinubunyag mo ang iyong takot. Takot sa alitan, takot na hindi magustuhan, takot na matawag na makasarili. At nakikita ito ng mga tao. Ramdam nila na ni ikaw mismo ay hindi naniniwalang may karapatan kang manindigan.
Kapag pakiramdam mong kailangan mong pakalmahin ang lahat sa bawat desisyon mo, hindi iyon pagkamagalang, iyon ay pagkatakot. Para kang humihingi ng pahintulot na ipaglaban ang iyong panig. Ipinapahiwatig mong ang iyong hindi ay negotiable, na pwedeng paikutin, pwedeng bawasan, basta't tama ang dahilan o sapat ang drama. At eksaktong ganito ang nangyayari. Sasabihin mong hindi ka makakatulong sa paglipat nila sa Sabado kasi may ibang plano ka. Pero hihingi ka pa ng paumanhin. Magpapaliwanag ka na may obligasyon ka sa pamilya. Sasabihin mong gusto mo talaga silang matulungan. At naririnig nila ang pag-aalinlangan, naamoy nila ang bitak sa pader. Kaya't pipilitin ka pa. Sasabihin nilang 1 oras lang naman, iminumungkahi nilang sumunod ka na lang pagkatapos ng iba mong lakad. At ngayon, naipit ka na dahil hindi mo ipinaglaban ang oras mo. Ibinenta mo lang ito, umaasang tatanggapin nila. Walang silbi ito para sa isang stoic. Alam niyang ang katotohanan ay nakatayo ng mag-isa. Hindi ito nangangailangan ng palamuti o paghingi ng tawad. Sinasabi niya ang hindi ng may bigat at katapusan. Hindi niya kailangang ipaliwanag sa mga taong hindi man lang nagpapaliwanag sa mga hinihingi nila sa kanya. Alam niyang tuwing nagpapaliwanag ka sa mga taong hindi kailanman nagpapaliwanag sa iyo, pinapalakas mo ang kawalan ng balanse. Sinasabi mong kahit hindi direkta na ang oras mo, ang ginhawa mo, ang pangangailangan mo ay mas mababa. Ito ay lalong nakakasira habang ikaw ay tumatanda dahil mas kita mo kung ilang oras ang nasayang sa pagpapaliwanag sa mga taong hindi karapat-dapat. Kung ilang relasyon ang nanatiling buhay sa kondisyong ikaw lagi ang mag-a-adjust. Kung gaano karaming bahagi ng buhay mo ang naibigay mo pira-piraso dahil mas pinili mong huwag maging bastos kaysa magsabi ng totoo. Masakit itong matanto, pero ito rin ay pwedeng maging mapagpalaya. Sa sandaling makita mo ang pattern, pwede mo na itong putulin. Pwede mong kilalanin na ang mga hangganan mo ay hindi kailangang aprubahan ng lahat. Hindi ito committee decision, ito'y sovereign. At kapag itinuring mong ganon, matututo rin ang mga tao sa paligid mo. Hindi hinihingi ng stoicism na maging manhid ka. Ang hinihingi nito ay pagiging totoo. Totoo sa gusto mo. Totoo sa kaya mong tanggapin. Totoo sa katotohanang hindi lahat ay may karapatang malaman kung bakit mo pinili ang pinili mo. Isinulat ni Epictetus, sa lahat ng ginagawa mo, kumilos ka alinsunod sa kung ano ang marapat at karapat-dapat sa isang lalaki. At ang nararapat sa isang lalaki ay ang panindigan ang kanyang desisyon nang walang panginginig. May dignidad sa pagiging maikli ang paliwanag. May lakas sa pagsabing hindi at hayaan na lamang iyon. May lakas sa pananahimik na nagpapatingkad sa hangganan. Hindi tungkulin mong alagaan ang pagkadismaya ng iba. Hindi mo responsibilidad na unahan ang damdamin nila sa pagsasakripisyo ng sarili mong pangangailangan para lamang sa kaginhawaan nila. Kung isa kang lalaking laging nagpapaliwanag, laging nagbabantay sa emosyon ng bawat uusapan, isipin mo kung ano na ang nawala sa iyo dahil dito. Isipin mong paano nito hinubog ang pananaw ng mga tao sa iyo, bilang taong maaaring baguhin, bilang taong ang hindi ay pwedeng suyuin. At tanungin mo ang sarili mo, iyan ba ang alaala mong gusto mong iwan? Dahil kung handa ka nang tumigil sa pagpe-perform, sa palaging pagpapaliwanag, handa ka na ring bawiin ang oras mo, ang respeto mo, at ang katahimikan mo. At kapag nagawa mo na iyan, saka mo makikilala ang huling palatandaan ng mapanganib na kabaitan, ang pinakamasakit sa lahat, ang pagtitiis sa hayagang kawalang galang. At yan ang susunod nating haharapin. Palatandaan 6, tinitiis mo ang kawalang galang.
May isang uri ng tahimik na pagguho na dumarating sa lalaking paulit-ulit na nagtitiis ng kawalang galang. Hindi ito biglaan, hindi ito eksena ng pagtataksil o matinding sigawan. Nandyan ito sa libo-libong maliliit na sugat na hinayaan mong dumaan. Ang pasaring na biro na iniwan mong nakabitin sa ere, ang planong bigla na lang kinansela ng walang paumanhin pero pinatawad mo pa rin. Ang pagtawang mapanliit sa isang seryosong bagay na sinabi mo na pilit mong kinalimutan. Para bang masyado silang maliit para pag-awayan? Sinasabi mo sa sarili mong ikaw ay nagiging mature, na mas pinili mong umangat kaysa makipagtalo, na hindi sulit ang gulo. Minsan pa nga, tinatawag mo pa itong pasensya o pagiging mas malaking tao. Pero ang totoo, tinuturuan mo lang sila kung paano kanila pwedeng tratuhin. Ang kawalang galang ay isang pagsubok na palihim na ginagawa ng mga tao. Madalas nang hindi nila namamalayan, tinulak ka nila ng bahagya, tinitingnan kung paano ka magre-react. Kapag wala kang ginawa, mas malakas silang tutulak. Ganyan ang kalikasan ng tao. Iniaakma nila ang asal nila batay sa kung ano ang hinahayaan mo. At kapag malinaw sa kanilang kaya mong tiisin ang isa, 2, 10 insulto para lang manatiling okay ang lahat, mauunawaan nilang kaya pa nila. At ang katahimikan mo ay ituturing nilang pagsang-ayon. Hindi ito tungkol sa pagiging palaban sa lahat ng oras o pagiging galit sa mundo. Ito ay tungkol sa pagkilala sa halaga ng dignidad mo. Dahil ang hindi pagtutol sa kawalang galang, habang lumilipas ang panahon, ay binabago ang ugnayan mo sa ibang tao. Binabago rin nito ang pananaw nila sa iyo. Mas masahol pa, binabago nito kung paano mo nakikita ang sarili mo. Magsisimula kang magduda kung may karapatan ka pa bang pumalag, kung ikaw ba ay OA lang, kung ikaw ba ay nagiging pabigat. Kapag lumulon ka ng sapat na kawalang galang ng walang salita, nakakalimutan mo rin ang lasa ng paggalang sa sarili. Hindi sinasabi ng Stoic philosophy na huwag mong pansinin ang pang-aalipusta para lang magmukhang kalmado. Ang itinuturo nito ay kilalanin ang realidad ng walang pampalubag loob na kasinungalingan. Gaya ng babala ni Marcus Aurelius, kapag may ginawang mali ang isang tao, iyon ay dahil sa palagay niya ay tama ito. Kapag may tumawid sa hangganan mo, ginawa nila iyon dahil sa tingin nila ay pwede, dahil ipinakita mong ligtas silang gawin iyon. Sabi ni Seneca, ang hindi pumipigil sa kasamaan kapag kaya niya ay siyang umaalalay dito. At totoo rin iyan sa iyo. Kapag hindi mo pinigilan ang paglabag sa hangganan mo, hindi mo ito ginawang mas ligtas, hinayaan mong mangyari ulit. Naglatag ka ng pamantayan, na kaya kang balewalain, putulin habang nagsasalita, pagtawanan, gamitin, habang tumatanda ka lalong nakakatukso ang palampasin ng mga ito. Pagod ka na, gusto mo ng katahimikan, iniisip mong karapatan mo na ang hindi makipagtalo. Pero ang tunay na katahimikan ay hindi ang kawalan ng alitan. Ito ang presensya ng malinaw na hangganan. Ito ang katiyakang alam ng mga tao sa paligid mo kung nasaan ang linya at iginagalang nila iyon. Hindi dahil sa tinakot mo sila, kundi dahil itinuro mong handa kang iguhit ang linya anumang oras. Sabi ni Epictetus, gamitin mo ng lubos ang nasa kapangyarihan mo at tanggapin ang natitirang wala sa iyo. Ang nasa kapangyarihan mo ay ang tugon mo, ang kahandaang sabihin, ng malinaw at kalmado, hindi ako okay diyan. Ang pagtanggi mong makitawa sa biro na ikaw ang tina-target, ang paninindigang tratuhin ka bilang kapantay, hindi bilang dekorasyon o tagatawa. May lakas sa tahimik na paghaharap. Hindi ito nangangahulugang pagsigaw, nangangahulugang titigan mo ang isang tao sa mata at sabihing may linya siyang nilampasan. At hindi mo kailangan ng galit para mapatotohanan iyon.
Ibig sabihin nito ay alam mo kung kailan ka magsasalita at kung kinakailangan, kung kailan ka lalakad palayo. Dahil ang presyo ng pagpayag sa kawalang galang ay hindi agad nararamdaman, pero unti-unting pumapatay sa respeto. Pinapatay nito ang tiwala, pinatitigas ang puso, at tinuturuan kang ang tahimik na pagtitiis ay bahagi ng koneksyon. Pero kasinungalingan iyan. Ang mga ugnayang sulit ipaglaban ay yung kayang tumanggap ng katotohanan ng mga hangganan mo. Kaya kung napapansin mong ikaw ang laging nag-aayos ng gulo, laging nag-aabot ng kapayapaan kahit sa kawalang hustisya, tanungin mo ang sarili mo. Ano ba ang naidulot nito? Respeto ba? O pagiging mas madaling balewalain? Ang stoic na lalaki ay hindi basahan. Hindi siya sabik sa away, pero handa siyang lumaban. Sabi ni Marcus Aurelius, nasa iyo ang kapangyarihan sa isipan mo, hindi sa mga panlabas na bagay. Kapag naunawaan mo ito, matatagpuan mo ang lakas. Lakas na magsalita kung kailangan, tumahimik kung mas makapangyarihan iyon. Iukit ang hangganan mo sa bato, dahil ikaw lang ang tagapagbantay nito. At kapag naunawaan mo iyan, titigil ka sa pagiging masyadong mabait sa paraang nauuwi sa pagyurak sa'yo. Magiging lalaki kang pinapakinggan, iginagalang, at hindi basta nakakalimutan. Kung tumama ito sa'yo na parang sampal sa mukha, magandang senyales yan. Ibig sabihin, tapat ka pa ring humarap sa katotohanan. Tama na ang pagiging mabait kung ang kabayaran ay pagyuko ng likod mo para sa kaginhawaan ng iba. Tama na ang pagbenta ng paggalang sa sarili para sa barya-baryang pagsang-ayon. Ang katotohanan ay ito, hindi yumuyuko ang mundo sa mabait. Yumuyuko ito sa lalaking malinaw kung sino siya, ano ang kaya niyang tanggapin, at ano ang hindi niya kailanman palalampasin. Kaya kung sawa ka ng maging palaging magalang pero walang boses, piliin mo ang respeto kaysa approval. Piliin mong lakaran ang mundo bilang lalaking hindi basta binabastos, dahil alam ng lahat na hindi mo ito tinatanggap.